Hello! Magandang hapon sa inyo lahat mga kababayan ko. So meron tayong pag-uusapan, no? Ito ay tungkol sa aming butihing mayor na si Mayor Wes Gatchalian. Actually, ilang days na rin ito nagva-viral eh. So, meron ditong concern, no? Yung paghuhuli do sa mga naka-open pipe na motor. Ang unique dito sa ginawa ni Mayor, pinuntahan niya sa bahay tapos doon yata pinaghuhuli. Tama ba? So ito yung nakapost, no? Nakarating sa akin ang concern ng Homeowners Association officers patungkol sa mga naka-open pipe na motor. Kaya nagkaroon tayo ng surprise inspection sa Elysian, Marulas ngayong umaga. Ito ay alinsunod sa Ordinance number 390 series of 2017 o ang Muffler Regulation Ordinance. Kung may concerns tungkol sa parehong kaso, i-report o tumawag lamang sa Task Force Disiplina sa numerong 8352-8000. So ito yung ginawa ni mahal na mayor namin. Ito ring mayor namin yung nanisi ng mga truck eh. Na kung bakit daw nasisira yung papunta sa Paso de Blas. Sinisisi niya yung mga hindi mo pwede sisihin yun dahil industrial na lugar ang ang Valenzuela, sir eh. 'Di ba? Anyway, hindi naman yun ang topic, ito topic. So sinumbong no yung mga motor. Tinuro na. Ano ba nangyari? Pinatawag yata yung mga may-ari no? Forward natin ha. So ito na, pinatawag niyo yung mga may-ari. Papalabas natin mo. Pwede ba ito? Yung manghuli na nasa bahay na ganyan. Kuya, pakitawag na lahat na may-ari nito. Kundi, i-impound na namin ito. Teka ba, ba't yung impound? Hindi, baka hindi ko lang naiintindihan. Alam ko dapat sa daan manghuli ang mga yan, hindi sa na mga nakagarahe eh. Tapos ito, tinetesting na nila, no? I think questionable yung paghuli. Pwede ba ito? Yung mga diyan? Pwede ba yan napuntahan sa bahay at hulihin tapos paanda rin doon? Ito yan oh. Tsaka dapat yung dyan, di ba? Yung may triangle yan eh. Para sukatin yung maingay. So kinumplain sila ng kapitbahay. Ito ang opinion ko dito mga men. Kung kung ako ay halimbawa tungkol doon sa paghuli duda ako kung tama yung paghuli eh. Kasi 'di ba dapat sa daan mo hinuhuli yan. Hindi sa ganyan. However kasi ako karanasan ko dito lalo na dito sa amin. Hindi sa lugar namin ito eh. Dito sa amin kasi may mga ganyan, may nakakabuisit talaga yan.
Yung maingay, halimbawa pagkagabi nagtatrabaho ka, biglang yun nga lang ano eh. Yun nga lang yung may ano bang motor yun, yung Hayabusa ba o Habayusa? Yun, medyo okay pa yun eh, pero maingay talaga din yun. Pero yung mga ano, yung mga Mio, yung mga click, nakakabwisit talaga. Ngayon, yung paghuli kasi dito, questionable eh. Questionable yung paghuli dyan kasi nga nasa garahe tapos gaganyanin nila. I think ang magandang ginawa ni Mayor dyan, kinausap na lang muna, pinatawag yung mga may-ari niyan, kinausap lang sana, pakiusapan na warningan, ano, pero yung huhulihin na ganyan, I think, hindi proper yung paghuli eh. Ano ba ang sinasabi dito sa ano? Oo, naiintindihan ko, may mga nagko-complain kasi na talagang maingay. Nandun na tayo eh, pero ah yung paghuli, yung house to house, hinouse to house yung ano, pwede ba yon? Ayos yan, dagdag sa budget 2028 daw. Ano tawag yung pipe talk hang? Power trip. Pwede palang ganyang hulihan. Well, do sa ano no, do sa paghuli. Sige, questionable yun. Ayokong sabihin kung tama ba yun o mali. Kasi ako nagtatanong din eh, pwede ba yun? Nakapark siya tapos hulihin mo. Pero yun sa main concern, ang main concern kasi niyan, ano eh, maingay kasi, di ba? Talagang nakakabwisit talaga yan. Yung, lalo na yung bomba ng bomba. Yung sinasabi nilang, yung sa pagbagong taon, yung tambutso daw ng kahirapan. Tambutso ng kahirapan. Pero, in the first place kasi, ganito na lang sana eh, para hindi na aabala, no? Huwag niyo nang lagyan ng ano, ng bawal. Alam niyo naman bawal. 'Di ba? Hindi ko kayo kukontrahin kung sisitahin niyo yung paraan ng panghuhuli nito ha. Hindi ko rin talaga alam kung pwede ba yan. Alam ko hindi. 'Di ba yung house to house? Alam ko hindi pwede yon, yung nakagarahe tapos anuhin mo. Pero do sa part na nakakaabala kayo, kung alam nyo, tinikitan na. Kung alam nyong bawal kasi, wag na ilagay. 'Di ba? Wag nang ilagay. Siyempre, feel nyo cool yun, ano? Feel nyo nagagandahan yung mga tao do sa sounds ng motor nyo. 'Di ba? Para wala na lang tayong problema, wag nang gawin yung bawal. No? Siguro seryoso yung reklamo ng mga tao diyan sa mga nakamotor na ganyan kasi magkakalapit kayo diyan eh. 'Di ba? Katulad ng sinabi ko kahit dito nga lang eh. Nakakabwisit talaga 'yan. Yung let's say halimbawa puyat ako no sa gabi. Tapos sa umaga, ine-expect ko makakapahinga ka, biglang may rr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 
Di ba? Wag na lang gawin yung ano, wag na lang gawin yung bawal. Di ba? Siguro ito ay malasakit ni Mayor, no? Pero sa kabilang banda, kung bawal yung huli-huli na ganyan, bakit yung mga MMDA ba to naka-red? Ay hindi, taga Valenzuela lang yata ito, no? Bakit ano? Bakit humuhuli sila? Hindi ba nila alam yung proper way ng paghuli? Di ba? Baka naman pwede. Pwede naman siguro. Medyo matagal na to hindi pa napapansin ni Colonel Busita eh. Anyway, next ano tayo, no? Yon. Iiwan ko sa inyo kung bawal o pwede ba yung ganun panghuhuli. Pero doon sa part na nakakaabala, yung noise pollution, di ba? Malaking bagay yun eh, lalo na sa mga magpapahinga. Yung mga ganun.
Anyway, next tayo, no. Ito, pag-usapan naman natin ito. Actually, natatakot akong pag-usapan to eh. Na ano kasi ito sa ano sa KMJS. Yung tungkol do sa bata na ano na yung may CKD, ito siya oh. Yung ganito na itsura niya ngayon, yung nagda-dialysis. Kilala niyo naman yung kaibigan ko no si Sir Lance, Sir Lance. Yan ang kinamatay ni Sir Lance eh. Yung kasama namin sa ghost hunting. CKD din. Nakalagay niya no. 20 anyos na lalaki may chronic kidney disease. Bakit pabata ng pabata ang tinatamaan? Sa edad na 20, dumaranas na ng matinding pagsubok si Dodi matapos ma-diagnose ng chronic kidney disease. Kapansin-pansin sa kanyang braso ang nakaumbok at naninigas na ugat na tila ahas sa lalim ng balat. Ito ay tinatawag na arteriovenous fistula, isang espesyal na ugat na ginagamit tuwing siya ay sumasa ilalim sa dialysis. Ito oh, yun oh, yung ganun. Diba? Yan. Samantala sa Iligan City, isang 9 anyos na bata na si Shan ang nasa stage 5 o huling yugto na rin ng CKD. Bata pa, no? 9 anyos? Sa ano yan eh? Sa kinakain yan eh. Hindi, hereditary ba to? Itong, hindi ko alam ang ano eh. Oh, may lahi yata, no? May lahi eh. Or meron din namang katulad kay Takero, nakakwentuhan ko si Takero last time. Shout out Takero, my friend. Bati na tayo ha. May sakit din siya, nagda-dialysis din siya. Kaya lang yung sa kanya congenital. Pero, most of the time, ang nagiging cause nito, yung ano eh, yung kinakain eh. Guilty ako dyan eh. Lalo na yung mga maaalat, no? Mga matatabang pagkain. Kanina lang nagbulalo ako eh. Sarap kasi eh. 'Di ba? Ba't kasi kung ano pa yung bawal, yung pa yung masarap, no? Kasi yan din ang ano eh. Turuan nyo nga ako. Ano ba yung tip para ano, yung magbagong buhay sa ganyan? Kasi tinatry kong gusto ko naman talagang healthy kainin. Kaya sometimes ano eh, hindi gusto ng bibig ko eh. 'Di ba? Kasi syempre, galing ka sa maghapon na stress ka sa trabaho, no? Reward mo sa sarili mo, kakain ka naman ng masarap. Pero minsan yun yung lason eh. Yung masarap eh. Alam mo ba, ang pinaka nakakatakot na channel sa akin, nakakatakot na channel sa akin sa YouTube pag pinapanood ko, hindi yung mga horror eh. Ang kinatatakutan kong channel talaga yung kay Doc Willie Ong. Pag pinanood mo yung kay Doc Willie Ong, ano, ang mga topic niya, ano, mga signs kung ikaw ay may sakit sa puso, mga signs kung ikaw ay may diabetes, mga signs, syempre, di ba, pag pinanood mo yung video niya, may i-describe siya doon na nararanasan mo. Ikaw mag-aalala ka ngayon, ay nako, ilang beses na akong pinakaban yung ano, yung kay Doc Willie Ong na yan. Di ba? Nung binilhan ko ng tablet yung nanay ko, di ba, isi-set up ko yung YouTube niya, yung may account. Tapos, ang ginawa ko, sinubscribe ko siya kay Doc Willie Ong. Para, ano, para, alam mo na, para updated siya sa mga health tips. Pucha, tinawagan ako ng nanay ko, nagalit sa akin. Huwag mo, ano yan, takot din. Takot din kay Doc Willie Ong. Just imagine, ano. Pero seryoso, just imagine si Doc Willie Ong, ang dami niyang alam na tips, ano, pero tinamaan pa rin siya ng sakit. Patunay talaga na, ano, na, wala kung kapalaran mo yan, eh. Diba? Patuloy na tumataas ang bilang ng Pilipinong may sakit sa bato. At mas nakakabahala, pabata ng pabata ang naapektuhan. Isa sa mga tinuturong dahilan ay hindi malusog na pamumuhay. Sobrang alat at processed na pagkain. Oh,
kakulangan sa pag-inom ng tubig. Ito importante. Oy, to be fair naman, tinigilan ko ng uminom ng mga may kulay. Nakainom na may kulay, mga coke. Wag na, kahit pasabihin mong juice yan. Wag na. Tubig na lang talaga. Wala eh. Sometimes kailangan nating bawiin, at least kahit pa paano bumawi man lang kayo sa tubig. Yung lumaklak kayo ng lumaklak. Maklens man lang yung mga pinagkakain nyo na At mga karamdaman tulad ng alta presyon at diabetes na hindi agad naaagapan. Ikaw, kamusta ang kalusugan ng iyong kidneys? Alam mo ba na ang tunay na kalagayan ng iyong katawan? Mahalaga ang regular check-up dahil madalas ay walang simptomas ang sakit sa bato sa mga unang yugto nito. Si Sir Lance kasi, bigla na lang namanas yung paanon eh. Bigla na lang siyang namanas. Ang problema kasi kay Sir Lance, sobrang bait na, wala akong masabi, sobrang bait ni Sir Lance. Kilala niyo yun, yung gumagawa ng gadget namin dati sa ghost hunting. Sobrang bait nun. Kaya lang, ang tigas ng ulo nun sa pagkain talaga. Pagpupunta kami sa bahay nun, hindi kami pinababayaan. Bibili yun ng masarap na pagkain. Eh di syempre, siya kakain din. Kaya may guilt din kami doon sa syempre, alam nga namang kami ang sarap ng kain namin tapos siya tatanghod sa amin, di ba? Kaya minsan sinasabi ko, Sir Lance, di ba, bawal yan? Hindi. Magdadialysis ako eh. Ayun, di ba? Rest in peace, Sir Lance. Kaya hanggat maaga pa hanggat wala pa kayo nararamdaman or siguro may bawi pa naman. 'Di ba? Alam ko mahirap 'yan eh, yung kasi tayo lahat, mga kababayan ko, alam naman natin kung ano yung bawal kainin at alam naman natin kung yung masama kainin at alam naman natin yung yung mga dapat kainin. Kaya lang hindi talaga masarap Lalo na pagkagulay, pagkakakain ka damo, kakambing. Pero wala eh, yun talagang dapat eh. 'Di ba? Ang mahirap niyan pag nag-relapse ka. Yung halimbawa, naranasan ko na yun eh. Disiplinado na yung katawan mo, handa ka ng control ng kumain, tapos biglang bibisita ka sa isang bahay na ang daming handaan. Tapos syempre, mapipressure kang kumain doon dahil syempre, bisita ka doon. Parang nakakabastos naman kung hindi ka kakain. Di ba? Tapos pag tinikman mo pa, sarap pa nung Pero ako, mga men, ayoko may sinasabi yung doktor eh. Ayoko nung technique na pwede ka naman kumain, kaya lang konti lang. Hindi, ayoko. Kung talagang hindi kakain, wag nang kumain. Kasi yung halimbawa, gutom na gutom ka, for example, sarap na sarap ka sa ice cream. Sa akin, di ba sabi nila, pwede ka namang kumain ng ice cream, konti lang. Sa akin, wag na. Kasi pag natikman ko yun, aawayin ako ng tiyan nun hanggang gabi. Yung tiyan ko, hindi ako patutulugin nun. Yung natikman mo yung sarap, yung halimbawa na i-imaginein mo yun, parang gusto mo pa. Kaya mas maganda wag na lang. Kung bawal, wag na. Hindi na yung tikim-tikim. Nako. Diba ika nga doon sa kanta, nagsimula sa patikim-tikim. Wala yon, hindi magandang technique yung tikim-tikim na yon. Kung talagang bawal, wag nang kainin. Kasi maaabuso yun sa ayaw at sa gusto mo. Ewan ko, nagwo-work ba sa inyo yon yung mga lolo't lola dyan na nanonood sa akin, nagwo-work ba sa inyo yung ganun technique? Pinapahirapan nyo lang ang sarili nyo dun eh. Yung tikim-tikim na yon, ako, wag na. Mas magandang, kung hindi pwedeng kainin, wag na. Kaya lang ngayon, nag-i-struggle kasi ako dyan. Gusto ko, God knows, gusto ko talagang mag-healthy living na. Pero yung halimbawa, yung busy ka, yung magluluto ka pa. Kasi kung halimbawa kung magluluto ka, gusto makatipid, ang madaling gawin, magprito eh. Yun ang lutong madali eh. Magprito eh.
Eh, unhealthy din yun, di ba? Prito. Ano bang madaling kainin na healthy? Yung hindi ka na magpe-prepare ng ang daming gagawin yung prutas. Parang boring, no? Pero wala, yun talaga ang yun talaga ang dapat eh. Pwede nga lang magprutas na lang, ano? Kaya lang mahal din yata ang prutas eh. Yung saging nga lang, mahal din eh. Inaabot din ng 200 yata isang ganun. Pucha, gusto mong magpakatino ng kumain tapos mahal din naman yung Di katulad ng Jollibee, 100 pesos may ka na. May chicken joy ka na, tsaka kanin. O sa karinderya, may sisig ka na nun, men. Kaya lang hindi healthy eh. 'Di ba? Ano ba maganda kainin na yung hindi magastos pero hindi masama sa katawan? Comment nga kayo sa baba. So, yan lang po ang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.